So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito may napansin po kasi akong collaborated plot laban nga po kay Amy Marcos, itong mga DDS. Okay. Pero ito don't get me wrong ako po, wala po akong pakialam kay Amy Marcos. Mas gusto ko na nga pong matalo yan bilang senador sa 2025 election eh. 'Di ba kasi imbis na makatulong sa kapatid, pabigat pa. Okey 'no. So ngayon mga kababayan 'no, ito napansin ko lang. Sabay-sabay po na binanatan ng mga malalaking DDS vlogger para lang kay Joey 'no, itong si Amy Marcos. Okey. So ngayon pakita ko sa inyo kasi ito ano meron akong gustong ipunto dito kaya nagawan ko 'to ng content. So una, itong si Joey 'no, yung Joey hindi naliligo. Sabi dito Amy is equally liable for the drug abuse of BBM. She could shed a light but didn't. Akala ko ba sure na sure kayong adik ang presidente? Kita nyo kita nyo kagaguhan ng mga DDS, no? So ngayon, pinupush na si Amy Marcos na ano, na dapat nagsasalita ka. Ano sabi niya, she could shed a light. At least maliwanagan tayo. Makapagbigay ng liwanag na adik talaga ang presidente. Oh. Akala ko ba 100% na adik ang presidente? Puta, nagla-livestream kayo, pinag-uusapan ninyo, 1 oras, 2 oras, adik ang presidente. Tapos ngayon, gusto nyo mag-shed ng light si Amy Marcos? O, di ba? Oh, well, ito, pakita ko sa inyo. Actually, hindi lang si Joey yan eh. Kasi wag natin masyadong pansinin yan kasi bukod sa hindi naliligo yan, wala pang kwentang tao yan, no? So, ito yung isa, sino ba? Ito to, si Boljakan, pangalan nito? Si Maharlikang Hitad. Oh. Sabi ni Maharlika, oh, mangga. So mangga na tawag nila kay Amy Marcos samantalang dati, 'di ba, nagbibigay ng ano sa ng info sa inyo 'yan eh. Ka-GC niyo dati 'yan si Amy Marcos eh. Akala niyo hindi ko alam? Ka-group chat niyo ng mga DDS 'yan Oh, minsan yung nagbibigay ng info sa inyo si Amy Marcos Tapos ngayon binabastos niyo na. Hindi ito mga kababayan meron po akong kilalang DDS. Nasa ano siya, isa siya sa mga pinaka-top DDS influencer. Oo. So, itong si Amy Marcos, ka-group chat po yan ng mga DDS dati. Ewan ko lang ngayon kasi nabalitaan ko yun sa kanya, matagal na, mga 2023 pa ata, no? Naka-group chat po talaga ng mga DDS itong si Amy Marcos. So ngayon kaya nagkaroon ng speculations no na yung puting ahas nga po ni Maharlika si Amy Marcos. Oh, tas ngayon, di ba? Binabastos nyo na. So sabi dito ni Boljakan, mangga, Amy Marcos, hindi mo na kami mabubudol muli. Alam na alam mong kawatan ang pamilya nyo at adik ang kapatid mo. Binaboy nyo si BP Inday, Sara Duterte at ang mga Pilipino, hindi ka na mananalo. So ito yung sinasabi ko mga kababayan. Okay. So kasi, ah, kung sino man yung political strategist ni Amy Marcos or kung sino man yung nag-a-advise sa kanya, dalawa lang yan Posibleng hindi na po sumusunod si Amy Marcos sa advice na kanya mga political strategist o ng mga tanga po talaga yung mga political strategist niya. Kasi una mga ka-streetwise, no, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Di ba? So ito nga po kasi ginawa ngayon ni Amy Marcos. In-underestimate ni Amy Marcos yung mga loyalista na sumusuporta sa kanya. Kasi meron isang interview dati sa Amy Marcos, naalala ko to I think 2022 ata na interview yon. So sabi ni Amy Marcos noon, ang mga loyalista matatalino yan. Binobola niya pa Ang mga loyalista, kapag nasasaktan yan, nagsa-self-healed yan. Ganyan. So ngayon, masyado niyang underestimate na magsa-self-healed ang loyalista kahit anong gawin niyang katangahan. Ang problema ngayon, tinalikuran ka na po ng mga loyalista. Isipin mo from number 1 sa mga survey, ngayon top ano ka na lang, top 12 ka na lang, pababa ka pa ng pababa. Oh. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko, no? So yan. Kasi ano bang gusto kong sabihin dito? Collaborated po kasi yung banat nila kay Amy. 'Di ba? So ano to posibleng may nag-utos
posibleng napagkaisahan lang talaga. So, sige, we will get to that, no? Punta muna natin to. So, ito pa si Morales naki-epal din, di ba? Ang manggang may dugong lason. Tangina si Morales biglang sumikat ang putang ina, no? So, ang pambansang prutas ng Pilipinas, ang manggang nakakalasot at traidor kay Inday Sara. So, actually marami sila mga kababayan. Tapos ito pa isa, si Lorraine Badoy. Oh. Pa-drug test ka din, Aimee, sabi ni Lorraine Badoy. Okay. So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito mga kababayan? Actually, napadikit po ako diyan kay hindi naman kay Amy Marcos eh. Nung panahon po na merong Game of Thrones sa Malacanang dati, noong 2022, napadikit po ako sa mga vlogger. Sa vlogger, na grupong vlogger na binuo po ni Amy Marcos. Actually, meron pong vlogger na grupo si Amy Marcos na ngayon po is nanalikuran na rin po ata siya, no? Hindi kasi ito mga kababayan kasi, ito, pakita ko na lang sa inyo 'to. Malamang di niyo naman kilala kung sino 'tong tao na 'to, eh. So, siya yung dating presidente ng okay, sorry, ng mga vlogger ni Amy Marcos. Yan, yan, yan. Yung Philippine Vloggers Elite na yan. Yan, yan. So, malamang kilala niyo yan, eh. Yan. So, ito nakausap ko 'to. Nakamit ko 'to. Nakamit ko yung tao na yan. Nakita kami sa SM ano? North EDSA. Oo. So, medyo napag-usapan namin yung recruitment sa akin para maging vlogger ni Amy. So, ibig sabihin nun, may vlogger talaga si Amy Marcos dati. So, ngayon mukhang wala na. Kasi po yung mga vlogger po ni Amy Marcos, mga kababayan, karamihan po DDS. So, ngayon malamang wala na. So, ano bang kino-connect ko dito mga kababayan? Ang point ko dito, iniwan na po ng mga Duterte si Amy Marcos. Iniwan na po at yung vloggers elite na binuo nga po ni Amy Marcos, tinalikuran na rin po siya. Wala na eh. Yung mga dating nagtatanggol kay Amy Marcos na mga vlogger na kilala ko, wala nang pakialam eh. So ngayon, ang banat nila ngayon kay Amy. Di ba? So ngayon, tinatrap nila si Amy Marcos para magsalita na adik ang presidente. Opo, di ba? Kasi ang point dito, ganyan po talaga kabobo itong mga DDS mga kababayan. Sila nag-aakusa na adik ang presidente, tapos sila ang naghahanap ng ebidensya. Parang baliktad po ata. Di ba baliktad po ata utak ng mga DDS? Hindi nga ata eh. Baliktad po talaga. Baliktad talaga ang utak ng mga Duterte fanatics. Sila nag-akusa na adik ang presidente, tapos ngayon dinadamay nila si Amy Marcos para magsalita. So ngayon, anong ending nito mga kababayan? Ito yung sinasabi ko, ang pangit po ng ginawa ni Amy Marcos. Ang pangit po ng strategy na ginawa ni Amy Marcos. Kasi Marcos ka eh. Marcos ka. Apelido mo Marcos. Ewan ko lang kung totoo yung chismis na iba yung tatay mo, di ba? Iba yung magulang mo. Sorry. Pero Marcos ka. Di ba? Tapos yung tumawid ka sa dalawang ilog, tandaan yung mga kababayan, itong mga Duterte supporter, itong mga Duterte, kaya kang talikuran yan anytime. Anytime pwede kang talikuran yan, pero pamilya mo hindi. Ang problema ngayon, ano problema ni Amy ngayon? Ito ang problema ni Amy ngayon. Tingnan nyo to. Saan na ba yun? Ito. Ito. Oh. Ito nakuha ko to sa Impact Leadership sa SWS survey, di ba? So sabi dito, tight race for 12th place in 2025 senatorial race, SWS survey shows. So itong apat ngayon mga kababayan, base po sa SWS, itong apat po ngayon ang nasa top 12. Bottom 12, I mean. Silang dalawa yun nasa bottom 12. So isa po dyan ang papasok base po sa SWS survey kung ngayon po gaganapin yung eleksyon. So posibleng ang maging number 12 si Camille Villar, malaglag yung tatlo. Si Bato, si Amy, tsaka pangalan nito, si Kiko. O, di ba? So ito na po yung pangalan nito. Ito na yung consequences na ginawa ni Amy Marcos na pag-traidor nga po sa pamilya niya mismo. Oh, parang So ito pa mga ka-streetwise may papakita pa ako dito. Post ito ni Maharlika eh. Nawala yung ilaw ko. Teka lang. Ang dilim mo lang ilaw. Okay yan. Okay. So ito mga kababayan
So ito 'no, so ano, mga kababayan, fake news naman si Maharlika, pero this time mukhang nakaka-relate ako sa sinabi niya 'no. So sabi niya dito, okey, karapatan karapatan ni Amy Marcos na magbayad ng trolls, ng PR firms at vloggers para idepensa siya. Pero karapatan din nating na i-demand na magpa-drug test silang dalawa ng magkapatid niyang si Marcos Bangag Jr. sa sobrang addictus. Never again sa mga kawatang diktador. Well, ang point ko dito mga kababayan, may binabanggit si Maharlika dito na nagbabayad ng trolls at PR firms. Okay. So actually mga kababayan, no, tulad nga ng sinabi ko, ako po na-recruit po ako dito dati para maging vlogger ni Amy Marcos. 2022 ata 'yon. 22 or 23. Hindi ko lang po talaga tinanggap, pero muntik na. Muntik ko nang tanggapin. Oo, hindi ko lang tinanggap. Pero ang point dito, 'di ba, parang totoo na may mga vlogger sa Amy Marcos, bayad yan o bayad ba yan o hindi, malay ko ba. Pero ang point dito, wala na sila ngayon. Wala na. Wala na yung mga vlogger ni Amy. Nakakita pa ba kayo ng mga vlogger na nagtatanggol kay Amy Marcos? Lahat na nga galit sa kanya, eh. DDS man yan o mga pro BBM vlogger, galit na kay Amy Marcos. So hindi po talaga umeepekto hindi na po talaga umeepekto ang pera kapag ayaw na sa'yo ng tao, especially kung vlogger pa 'yan, 'di ba? Ako kahit bayaran ako ni Amy, hindi ko na pagtatanggol 'yan. Oo, sa totoo lang, hindi na. Kahit bayaran pa ako niyan, hindi na. Oh, so 'yun mga kababayan 'no. Well, nagawan ko lang ng content ito kasi parang nagulat lang ako na ito yung mga taong na nagtatanggol kay Amy Marcos dati, na ngayon binabanatan na siya, 'di ba? So, ano 'yan, pagkatapos niyo pakinabangan si Amy, 'di ba, iniwan niyo na. Oh, well, ang ending nito, ang implications nito, mas lalo pong lumalaki yung tyansa na matalo na po si Amy Marcos. Kaya magdiwang na po tayo dito. So ngayon, si Bato mukhang malalaglag na rin po. So ngayon meron pa tayong dalawa na kailangan natin ilaglag. Si Willie Revillame na pumapasok po sa top 12 survey at saka si Bongo. Si Bongo malakas, eh. Tataka nga ako bakit, ewan ko ba. Chinese yan, eh, Bongo nga, eh. Oh. So yun mga ka-streetwise 'no, so kayo po 'no, ano po masabi niyo nga po dito sa collaborated na atake ng mga DDS kay Amy Marcos? Kasi iisa yung ano, eh, iisa yung tono, eh, iisa yung way, eh, iisa yung narrative, eh. So kayo ba, naniniwala ba kayo na ito ay collaborated, ito ba ay nabayaran or nautusan, 'di ba? So well, yun lang. So yun 'no, so paki-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay, siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.